Ayan, magandang araw mga kalapatids. So ito yung mga cockbird natin. May ginawa tayo kanina mga kalapatids. Ngayong araw may ginawa tayo mga kalapatids. And then ayan nga, nagpapaligo tayo ng ating mga breeders cock. So ayan yung iba nating mga cockbird pa mga kalapatids. Ayan sila, sisiliguan sila mga kalapatids. Ayan, enjoy the day kumbaga. Ito hen yan mga kalapatids, yan nasa gitna, tapos pares niya yun, ito yung sumampa. Ayan, so itong dalawa na to magkapares. And then ayun yung Thomas 6 natin, yung maraming puti sa ulo, na dapat cockbird din naging hen. Then yung iba nakaligo na nandun. So dito mga kalapatids, ayan, nagpakawala tayo ng mga ibon. Yung iba lumilipad, ayan, lumilipad yung iba. Then nandun yung iba. Saglit na mga kalapatids, patayin lang natin yung tubig yan. Off lang natin yung tubig dito mga kalapatids. So dito ko pa binubuksan kasi during winter pinapatay namin yung tubig sa labas mga kalapatids, yung irrigation kumbaga. Saglit lang po So ayan mga kalapatids, pinapatay namin yung irrigation sa labas, ayan dun. Para hindi magyelo yung hose, yung pipe, at sirain yung tubo mga kalapatids. Dahil yung tubong ginagamit namin hindi siya bakal, plastic mga kalapatids, PVC pipe. Ayan yung iba mga kalapatids. Ayan, second day nang nakalabas sila mga kalapatids. Nagbabarakuhan pa nga yung iba nandun. And then yung iba nandito. So kahapon mga kalapatids, 6, kung tama ako, 6 yung hindi umuwi, hindi pumasok sa loob ng loft. Tumambay sila sa labas mga kalapatids, nagdamag. And then nung nakita ko kaninang maga, 6 pa rin naman sila, so wala naman masamang nangyari. And then ayan, ewan ko kung may naligo na, pero ayan yung iba pa. And yung iba nag-i-enjoy na lumipad. So ayan sila. So ito mga kalapatids, ayan ayun ang gaganda ng mga liparan na nila. Pero syempre mabilis pa rin mapagod yung mga yan mga kalapatids. May naligo na mga kalapatids, may naligo na dahil meron ng alikabok kumbaga. So may mga naligo na dito sa mga to, siguro lumilipad yung naligo. And then dito bubuksan natin to para pakita ko ulit sa inyo. Ayun, lumipad na ulit yung iba. Buksan natin to. Ayun yung loft. So ayan, may pellets nga mga kalapatids. And then ayan yung mga alaga natin. So kahapon dapat tayo magpapaligo, pero hindi na tayo nakapagpaligo kahapon mga kalapatids dahil hapon na talaga. Alas 4 na ata nung natapos ako maglinis. Inabot ako ng 2 oras kakakudkod, kudkod, saka palit pellets mga kalapatids. And then ayun nga po yung ating mga alaga. Ayun, ganda nung kulay nun. So ang tatay nun mga kalapatids, ayan si Agila. At ang nanay nun, nasa loob ba yung nanay? Wala sa loob yung nanay, nasa labas yung nanay mga kalapatids, sumilipad. Ayan si Agila, anak niya yun, pero walang sing-sing mga kalapatids. Ayan, napakaganda ng napakaganda ng kulay, kaya lang wala nga sing-sing, hindi natin makakarera. Pero iti-training natin siya, makita natin kung anong kalalabasan niya mga kalapatids. And then ayan nga po, then dito mga kalapatids, ayan, inayos natin to mga kalapatids. Makikita nyo medyo mas maganda na yung itsura dito. Ayan, pinalitan natin yung screen sa harap, hindi na yung plastic na green, which is eto mga kalapatids, yung ganitong itsura. Ito, hindi na siya plastic na green. Ayan na, ayan na itsura nya. Saka yung dito sa ilalim mga kalapatids dito, mas malalaki na rin yung butas para diretso pasok na yung labas na yung droppings. Ayan yung mga tools na ginamit natin. Nandito mga kalapatids, ayan, nilagyan na natin yung plywood dito sa labas para matakpan na yung buong labas. And then eto, ginawa natin ganyan mga kalapatids. Ayan, imbes na malaking butas sa harap, nilitaan na lang natin. And then gumawa tayo ng DIY na takip. Ayan, so pag tinakpan natin ganyan mga kalapatids, wala nang iba pang malalaking ibon na makakapasok. Then baba natin to.
napakabigat. Ayan mga kalapatids. Then dito, ayan ang mga kalapatids. Ito, ganito sana gagawin ko sa buong flooring mga kalapatids. Kaya lang, anong pangalan na to? Ayoko namang sirain pa, and then baka hindi ko matapos lahat. Sayang, panibagong intindihin na naman. Pero ito mga kalapatids, nilagay ko yan para mas matibay yung apakan. Kasi nung screen lang mga kalapatids, hindi ako nakakaapak sa screen. Dito ako umaapak sa kahoy. Ngayon, dahil sa kahoy na tong ganyan, kahit nasa gitna ako umapak, hindi naman sisira. So unti-unti nating tanggalin mga kalapatids. Then papalitan natin ng ganitong kahoy. Then ayun nga po, ayun na. And then dito na, pwede nang humapon yung ibang ibon natin dito. Diyan. Then nalinis na rin natin yung mga boxes. Ayan mga kalapatids, malinis na yung mga boxes na yan. Pwedeng kargahan ng ibon. Pwede na ulit kargahan ng ibon. Ang ano ko nga lang mga kalapatids, iisa lang yung may kakarga nating ibon pa rito. So maaliwalas na yung itsura ulit ng loft na to. And then ito nga yung loft na pwede natin kargahan ng mga young bird kung sakasakalang hindi pa natin matapos yung loft na nandito pagka may mga young bird na tayo mga kalapatids. So hindi ko pa kayang umpisahan ngayon dahil nga hindi pa rin mainit, hindi pa rin maaraw palagi, malambot pa yung lupa mga kalapatids. Baka pagka nilagay ko yung mga paanong loft na gagawin ko is lumubog pa, so bababa, hindi magiging pantay mga kalapatids. Ayun yung ibang ibon natin, no? So lumilipad pa rin ba yung iba? Asan na? Hindi ka na nakikita mga kalapatids. Wala naliligo. Pero ayun yung mga ibon natin mga kalapatids. And ayan mga kalapatids. Yung blue check na yan mga kalapatids. Ito yung blue check na yan mga kalapatids. Ang tatay niyan 2019 nag-first sa 200 mile race, nag-first sa 400 mile race, and then nag-second sa 700 mile race. And then yung cockbird na yan mga kalapatids, last year hindi natin siya masyadong nalipad kasi merong nangyari sa kanyang kakaiba. So biglang naglaglag ng mga flight mga kalapatids, balahibo sa pakpak ng hindi inaasahan. So wala siyang 9 and 10 sa isang pakpak kung kailang malalayo na yung karera namin. And then sa kabila naman mga kalapatids, kulang ng 9. So dapat sa natural way ng molting nila, hindi dapat naglaglag yon, pero naglaglag mga kalapatids. Pero 2 years ago, 2022, nung 2022 mga kalapatids, nag 4th placer natin yan sa 400 mile race. 550 mile race mga kalapatids. So ang linyada niyan mga kalapatids, mostly Arden na may konting bandrail. Kasi ang tatay na ito mga kalapatids is 75% about 50 to 75% bandrail, and then the rest is Arden. And then yung nanay niya mga kalapatids is 100% Arden. So mas mataas yung dugo ng Arden niya kaysa sa bandrail. Pero ayan nga mga kalapatids, yung ibon na yan. And then yung tatay nga niya, yun yung kinarera natin na napaka ganda na pinakita ang karera sa atin mga kalapatids. And then dito may mga young bird tayong walang singsing or yearling or late hatches, kung ano man gusto niyong tawag sa mga ibon na ganun mga kalapatids. Then ito mga kalapatids, ayan, yung ibon na yan, late hatches ya, pero balik ko yung isang paa niya mga kalapatids. Dahil nung maliit pa yan mga kalapatids, nalaglag. So nasa, i-zoom out natin. Yan. So nasa isa sa mga matataas na boxes yan mga kalapatids, yung late hatch na yan. And then, mula sa tuktok doon, nalaglag dito sa baba, sa may sahig. And then, nagulat na lang ako. Kala ko patay na. Pero naglalakad pa rin mga kalapatids. Tapos, nung nag-heal, nung medyo gumaling-galing na siya, baluktot na yung paa niya. Kaya hindi na natin ginawan pa ng kung ano-ano man. Pero, ang magulang niyan mga kalapatids is yung
ibon natin na nasa loob ng shed natin na binibreed natin ngayon. Yung tatay niya is nag fourth placer ng 600 mile race, and then yung nanay niya is binreed ko as a breeder, mga kalapatids, dahil yung nga pong lolo o yung tatay ng nanay niya is 2006 na ibon. So bago namatay yung ibon na yun sa atin, mga kalapatids, nakakuha tayo ng mga anak sa kanya na magaganda. So ayan, napakahaba na naman ng video na to, yun, no? Meron pang rated SPG, mga kalapatids. So mukhang magbi-breed sila. Pero yun nga, mga kalapatids, no? Medyo umayos yung itsura ng loft na yan. And then soon mag-start tayo na maggawa na ng panibagong loft natin. Ayusin natin lahat para dire-diretso na, mga kalapatids. Pero yun yung iba pa nating mga ibon. So yun, mga kalapatids, hanggang dito na lang po muna to, mga kalapatids. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. Shout out po ulit sa inyong lahat, mga kalapatids. At shout out Team Yahoo.